Good day po sir. I'm reporting Chapter 8 Laws on Arson. I'm Mike Junse Enot, Professor Mark Anthony Rigor. Definition: Arson crime commonly defined by statute as the willful or malicious damage or destruction of property by means of fire or explosion. In English common law, arson referred to the burning of another person dwellings under circumstances that endangers human life. Ang ibig sabihin doon nito sir, definition: arson crime na karamihan tinutukoy ang batas bilang ang pusa o malisyosong pinsala o pagkasira ng ari-arian sa pamamagitan ng sunog o pagsabog. Sa karaniwang batas ng Ingles, ang arson ay tumutukoy sa pagsunog ng mga tirahan ng ibang tao sa ilalim ng mga pangyayari na nagsasapanganib sa buhay ng tao. Next, three types of arson. First degree arson, consider a violent crime and occurs when the fire is set to an occupied home or building. Second degree arson, when the fire is set to an unoccupied building. Third degree arson, when the fire is set to a vacant area of space like a forest or field. Ibig sabihin, the three types of arson. First degree arson, itinuturing na isang marahas na krimen at nangyayari kapag ang apoy ay nakatakda sa isang inuukapayang bahay o gusali. Second degree arson, kapag ang apoy ay nakatakda sa isang walang tao na gusali. Third degree arson, kapag ang apoy ay nakatakda sa isang bakanting lugar o ng espasyo tulad ng kagubatan o bukid. Next, stage of arson. It can be defined as the deliberate and malicious burning of property having three main elements. First, there has been a burning of properties. Second, the burning is incendiary in origin, and finally, the burning was started with the intent of destroying the property. State of arson. Ito ay maaaring tukuyin bilang sinadya at malisyosong pagsunog ng ari-arian na may tatlong pangunahing elemento. Una, nagkaroon ng pagkasunog ng ari-arian. Pangalawa, ang pagkasunog ay nagmumula at sa wakas ang pagsunog ay sinimulan ng may layunin sirain ang ari-arian. Next, prima facie evidence. Prima facie evidence means that proof of the first facts permits but does not require the fact finder in the absence of competing evidence to find that the second fact is true behind a reasonable doubt. Ang ibig sabihin doon nito, prima facie evidence, ang prima facie na evidence ay nangangahulugan na ang patunay ng unang katotohanan ay nagpapahintulot, ngunit hindi nangangailangan ang tagahanap ng katotohanan. Sa kawalan ng nakikipagkompetensya, ebidensya upang malaman na ang pangalawang katotohanan ay totoo na walang makatwirang pagdududa. Next, sa special aggravating circumstances, increase the penalty for the offense to its maximum period, but the same cannot increase the penalty to the next higher degree, cannot be offset by an ordinary mitigating circumstances. Sabihin doon, special aggravating circumstances, taasan ang parusa para sa pagkakasala hanggang sa pinakamataas na panahon nito. Ngunit hindi rin maaaring tumaas ang parusa sa susunod na mas
mataas na antas, hindi maaaring mabawi ng isang ordinaryong nagpapagana ng pangyayari. Next, Bible verse, John 14:6. Jesus said to him, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Bible verse, Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Thank you for watching, sir. That's all po. Thank you.